Ito na mga katuwid, nakapaglinis na tayo. Mabisa talaga yung panlinis natin. Tanggal yung mga dumi-dumi talaga. Yo, what's up mga katuwid? Good morning sa inyong lahat. At tayo ay continuation ng ating mga pinaggagawa dito sa ating restoration ng ating Kawasaki Barako 175 Barako 1. Nakatindig na yan. Hindi na natin na-videohan lahat yung mga ginawa natin ng linggo dahil umulan lang napakalakas. So hindi na tayo masyado nakapag-video. So ngayon ay continuation tayo. As you can see, yung gitna niyan wala pa. Ito yung mga piyesa natin. I-cleaning lang natin yan, and then after natin maklining, isasalpak na rin natin ulit. Okay, so ang kulang pa natin, may mga kulang pa tayo. Shock, kadena meron na tayo, ang bibili na lang natin ay shock. And then may mga in-order tayo sa Shopee, yung mga parts natin dito sa Signalite. Ayan. Tapos fender, rear fender. Bumili rin ako ng bago. Medyo nasagwan ako eh. Pinutulan kasi nila. So, yan. Papalitan ko rin yan. And then, after ng lahat na yan, ay tapos na tayo. So, mamaya maglalagay rin tayo ng harness. Sinalpa ko lang tong tangke at saka upuan para magkaroon ng itsura at saka itong parilya natin. Ayos na, di ba? Okay, so cleaning muna tayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ang galagat siya. Yun ang patutuyo yung pagka-degrease. Banlaw agad yung tubig para hindi tumigas yung dumi. So nawala yung isang lock dito mga kadawit. Yung ganito. Okay, so yan, linis na. Yung ibang piyesa naman ang lilinisan natin. Ito na mga kadawit, nakapaglinis na tayo. Mabisa talaga yung panlinis natin. Tanggal yung mga dumi-dumi talaga. So babalik na natin ito dito mamaya. Tapusin lang natin yung iba pang mga gagawin natin. Yan. Ito yung battery housing. Tapos ito yung cover ng ating filter. Pero hindi na ako maglalagay ng filter niyan. Hayaan ko na lang na walang element.
Ito yung pinaka frame ng filter, yung nasa loob. Kasi open carb na lang yung ano ko dyan, yung plano ko dyan eh. Open carb na lang siya. Ayan. So ayan yung mga nilinis natin. Tapos binaklas natin yung ano ulit dito, plate holder. So ang ginagawa ko ngayon, naglalagay ako ng signal light. Mahirap pala maglagay ng signal light dito mga kabit. Mahirap pala maglagay ng signal light. So tapos kaya ginawa ko, nagbawas ako dito kunti. So itong isa na i-mount ko na. Yun nga lang, yung sa unahan natin, hindi pa dumating yung order natin sa Shopee na ganito. Check ko kung dadating ngayon sa company ko in address eh. Ang tagal, Lunes ko pa yun in order eh. Kalimitan na order ko 3 to 4 days lang, nandyan na. Yun, napakatagal, tapos ang mahal pa ng shipping. 160 ang shipping. Tapos sobrang tagal. Para pag may time tayo mamaya, kukuha kasi akong paninda eh, magwa-wiring na rin tayo. Okay, install na natin dun. Naikabit na natin yung ating tail light. May gap siya dito sa sobrang tagal na rin siguro, kaya nilagyan ko ng sticker para hindi pasukin ng tubig. And then kabit natin yung dito, tapos magwa-wiring na tayo. Yung battery natin malaki. So 4L yung binili natin battery, hindi pala siya pwede. Yan. So ang battery pala ng Barako maliit lang. Hindi ko na matandaan eh. So bibili na lang tayo ng bago. Hindi ko naman siya binuksan. Ayan. Silyado pa rin, i-display na lang natin dyan sa shop, stock na lang natin. Hindi siya obra, kaya hindi na muna natin kakabit yan. Kabila, lagay na rin natin.
ikabit na natin. Yun nga lang ha, sablay yung ano natin, sablay yung ating battery. So yan na yung ating airbox. Sablay yung battery natin, malaki. Hindi, ang alam ko kasi 4L talaga yan eh, pero ang kasing laki niya mga kaduwit na battery, pang Wave Alpha. Ayan, Wave Alpha. So yun yung kasing laki niyang battery. Sayang naman kung hindi ko ikakabit yan eh. So binilhan ko talaga siya ng bagong battery holder, battery guard, para mas maganda sana. Yun nga lang, ngayon naka-bench siya sa loob, kaya maliit na battery lang yung ano po pwede. Okay.